Good afternoon mga ka-study buddies. Sa video ito, pag-aaralan natin ang user interface ng AutoCAD. So, bago natin pag-aaralan ng basic command ng AutoCAD, mas mainam na pag-aaralan muna natin o mapamiliarize tayo sa user interface nito. Okay, so simulan na natin. Open natin yung ating AutoCAD application. So, ito yung una yung makikita sa AutoCAD nyo once na ma-open nyo siya. Sa pag-create ng bago mong drawing, so ito yung isang way natin. So, kiklik mo yung start drawing. So, yun yung ating start drawing. Pag mag-create ka or gagawa ka ng bago mong drawing mo, then sa bottom part nyan meron niyang pull down arrow. Sa pull down arrow nya, i-template yan na pwede mong pagpilian. Baga naka-default yan. Next natin yung recent documents natin. Sa recent documents, makikita mo dyan yung ating mga previous work o previous drawing natin. So, next natin yung ating notification area. Sa notification area, so dyan natin makikita yung mga updates ng ating software. So, meron silang update. So, example, next year, 2022. So, dyan mo makikita. And, pwede ka rin makapag-connect sa iyong 360 account. Sa account mo. Next, yung ating send feedback. Sa send feedback, pwede ka dyan mag-feedback or makapag-comment sa product natin para ma-improve nila kung ano yung napansin mo sa software natin. So, start na tayo ng drawing natin. So, click nyo lang yung start drawing icon natin. So, after nyo maklik, ito yun na yung mag-a-appear sa ating screen. So, ito yung kulay black. Ito yung ating drawing area. Sa drawing area, parang yan yung ating papel. So, dyan nyo makikita yung mga ma-execute nyong command or drawing na gusto nyo. So, example, yung circle natin. So, dyan mo makikita. Dyan mo mabivisualize yung idea mo. So, rectangle. Ayan. Example lang yan. Sa upper left corner naman, yun, makikita nyo yung viewport natin. So, sa viewport, so, pag kinlik mo yung negative sign dyan, so, viewport controls yan. So, pag kinlik mo yan, yung port control list sa single. So, yun yung single nya. So, pwede mo siya ma-customize. So, 2. Ayan, dalawa. Or 3. Ayan. So, tatlong viewport na makikita mo. So, kung gusto mo lang ibalik sa dati, ibalik mo lang siya sa single. So, kung mapapansin nyo, meron yung check yung view cube, yung ating navigation bar. So, i-uncheck or check nyo lang yan kung gusto nyo makita yung view cube natin dito sa may right side natin. Okay, so, ito siya. So, yan yung view cube natin. And ito yung ating navigation bar. So, later on, papaliwanag ko yan kung ano yung gamit yung dalawa na yan. So, kung gusto mo siya, kung ayaw mo siya makita, uncheck mo. So, kung gusto mong bumalik sa dati or makita, i-check mo lang siya at babalik na yun sa dati. Okay? Next, yung ating view control. So, kung i-click mo yung view control na yan, mapapansin mo yung top, bottom, front view, nandun din yan sa view cube natin. So, halos same lang sila nung makikita mo dyan. So, mas maano mo yan kung naka 3D ka. Mas ma-appreciate mo siya. Next natin yung visual custom style. So, visual custom style, so marami kang pagpipilian dyan. So, may 2D wireframe. So, dedicated siya pang for 2D drawing. Or, pag click mo yan, so,
may mga pagpipilian ka pa dyan. So, conceptual, hidden, realistic. So, click natin yung conceptual. Sa conceptual, mas ma-appreciate mo yan kapag naka 3D ka. So, naka 3D object ka. So, try natin. So, extrude lang natin yan para maging 3D siya. Ayan, extrude na. Yan. So, ganyan yung conceptual natin. Next, yung ating view cube. Si view cube is allowed to rotate the view of your drawing to see the different viewpoint. So, tulad ng sinabi ko kanina, so, same siya dun sa ating viewport. So, may top, front, back, left, and right. Okay, sa view cube natin, okay, so, pag naka 3D ka, makikita mo yung front view, left view, right side view, even yung kanyang orientation ng north, east, south, and west. Next, yung ating navigation bar. So, navigation bar is to provide to access steering wheel, pan, zoom, orbit tools, show motion. Okay, yan po yung pwede natin ma-access sa navigation bar natin. So, example natin dyan, yung ating pan. Sa pan, makikita nyo, nakabuka yung kamay. So, pag kinlik nyo yung left key ng inyong mouse, ko-close po yung kamay nyan, and pwede nyo nang i-hold dyan. Pag na-hold nyo na yan, pwede nyo nang ma-move yung object nyo. Next, yung ating zoom. The zoom, ang pwede nating ma-access dyan ay zoom in, zoom window, zoom out, etc. So, makikita nyo sa screen kapag nag-zoom out kayo, yung logo nyan or yung icon nyan is yung negative side. Pag zoom in naman, positive. So, may isa pang way para makapag-zoom in, zoom out tayo by using our mouse. Yung scroller ng mouse natin, i-move nyo lang siya ng up and down. So, mag-zoom in, zoom out na. Next, yung ating orbit. So, click nyo lang orbit. So, yan po yung kalalabasan ng orbit. Kumbaga, naro-rotate nyo siya ng free wheel. Okay? Using orbit na hindi tayo gumagamit ng ating view cube. Okay? So, pwede rin ma-customize yung ating navigation bar. So, same yan nung sa may ating viewport. A-uncheck or check nyo lang yung mga gusto nyo makita sa screen nyo. So, same lang yan. Dun sa pinaka-lower part nyang navigation bar natin, uncheck nyo lang yan. Yung mga gusto nyo makita. Or, check. Uncheck or check lang. Babalik po yan sa dati nya. Ayan. Halimbawa yan. Checkan ko yung show motion. In-uncheck ko yung show motion. Okay. So, ayan po. So, gusto mo ibalik, check mo yung orbit natin. Okay. Sa lower left corner ng inyong screen, makikita nyo yung UCS icon. So, yung User Coordinate System. So, ano ba yung gamit yan? It shows the direction of X, Y, and Z axis. So, pag 2D, X and Y axis lang yung makikita. So, kung naka 3D ka, makikita mo yung orientation or direction ng Z, X, and Y axis mo. Sa lower part, makikita mo yung model and layout natin. Okay? So, pag kinlik mo yung layout, ito yung kalalabasan niya. So, parang makikita mo or mapipreview mo yung gawa mo sa papel pag pinrint out mo siya. Okay? So, kung gusto mo mag-add ng layout, so, click mo lang yung positive sign nung layout natin. Mag-add na siya. Sa upper part ng drawing area natin, makikita natin dyan yung ribbon. So, ano ba yung gamit ng ribbon natin? So, yung ribbon, gamit nyan is to organize the command and tools into tabs and panels. Sa ribbon natin, meron tayo dyan home tab, insert, annotate, parametric, view, etc. Sa home tab, may makikita mga panel dyan. Ito yung draw, modify, annotation, layers, etc. Sa home tab natin, may draw panel tayo dyan. So, ito yung mga choices natin or yung mga command na pwede natin gamitin. And sa ibang command dyan, meron dyang mga pull down arrow na pwede mong pagpilian. Okay, so click mo lang yung pull down arrow, lalabas na yan. So,
So kung gusto natin makapag-create tayo ng object natin, click lang natin sa ribbon natin, sa draw panel natin yung circle. So makapag-create na tayo ng circle or line, create tayo ng triangle, makapag-create tayo. So bukod dyan, so explore natin sa modify panel natin. So kung gusto nating i-move yung ating object, click mo lang yung move, then ma-move na siya, or copy, makapag-copy na tayo ng ating object natin. Okay. Sa ribbon natin, pwede din nating ma-customize yan. Kung ano yung preference mo na makita sa screen mo. So, pwede mong ma-minimize yung panel button, pwede mong ma-minimize yung tab, pwede mong ma-minimize to panel titles, pwede mong ma-minimize to panel buttons yan. It's up to you kung ano yung gusto mong makita para kung saan ka komportable na makita yung screen. Bukod sa ribbon natin, pwede tayong makapag-create ng object natin by using our command line. Sa command line, dito natin tinatype yung ating mga command or shortcut key para makapag-create tayo ng ating object natin. So, example natin, gagawa tayo ng circle. So, itatype nyo lang dyan sa command line yung circle, mag-a-appear na yan. So, ayan. So, magbibigay siya ng guide si AutoCAD, select or specify center point. Or, type nyo yung shortcut key nya, C. Kung mapapansin nyo, mag-a-appear lahat dyan ng may kinalaman sa C. Jumper, close, circle, etc. Kumbaga, magbibigay siya ng hint kung ano yung command na gusto mo. So, since circle yung gusto natin, pipiliin lang natin yung ating circle. So, again, ayan, makapag-create na tayo ng ating circle. Kung gusto mong i-adjust yung command line mo, pwede rin yan para makita mo yung history ng previous command na mga tinype mo. And pwede mo din i-adjust yan kung saan mo gustong ilagay, kung sa gilid, sa taas, pwede rin yan. So i-hold mo lang yan. So pwede mo nang ma-move kahit saan. So normally nasa ano yan sa bottom part. Or kung ayaw mo naman siyang makita, so X mo lang yan. So meron namang tatanong kanyan, yes or no. So kung yes, kung gusto mong ibalik, pwede ding ibalik yan. Just simply hit the button na Ctrl +9. Pabalik na yan. Then kung gusto mong ma-customize yan, punta ka lang ng settings. So kung gusto mong mabago yung kulay ng background, ng text, nasa iyo yan. Kung anong kulay mo gusto, kung anong kulay mo preferred. Okay? At lower right side ng ating screen, makikita natin dyan ang ating status bar. So ano ba yung gamit ng status bar? It display a common drafting aids, annotation, scaling tool, workspace, and custom tool. So malalaman mo na naka-on yung ating drafting aid kapag ang kulay niya ay color blue. Once na color gray yan, it means naka-off yung ating drafting aid. So kung gusto mo ma-customize yung status bar mo, so click mo lang yun sa pinaka outermost nya. So ayun, ganun din, i-uncheck and check mo lang. So kung ayaw mo makita or ayaw mong mag-appear sa screen mo, uncheck mo siya, so mawawala siya. Kung gusto mong ibalik, so checkan mo lang uli at makikita mo na sa status bar mo yung mga prepared mong makita. Sa upper part ng ribbon natin, makikita natin yung quick access toolbar natin. So dyan yung mga gusto mong ma-access talaga. Sa upper left naman, makikita natin dyan yung application menu. Once na-click mo yung application menu, so mag-a-appear dyan yung save as,
save, etc. At sa application menu, meron dyan search bar kung saan makakatulong yung search bar na yan kapag may gusto kang i-search regarding sa mga command or lahat ng gusto mo malaman sa AutoCAD. Bukod sa application menu, meron ding search bar dito sa side na to, kung saan magagamit mo lang tong search bar na to kapag ikaw ay may internet or online. So ganun din, so type mo lang yung mga gusto mong malaman, mag-a-appear dyan yung mga para siya magiging tutorial mo din regarding sa AutoCAD. Last, yung ating minimize, maximize, and close button natin. So, kapag tayo magmi-minimize, maximize, dyan natin makikita yan. So, I hope nakatulong ang video ito sa pag-explore ng user interface ng AutoCAD software natin. So, next na pag-aaral naman natin ay ang basic command ng AutoCAD. So, that's all. Salamat.